nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabon sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungog, ang purong-purong sa himaya ug kadungganan, kanimo ang tanan. International broadcasting around the world. 88.8 in Cavite. The best music, the best quality broadcast, the best in entertainment, and the best DJ ang inyong mapapakinggan. 88.8 in Cavite.
sa bahay, sa opisina, sa palengke, in ka dito. Mula sa terminal o hanggang biyahe, sa bus, jeepney, tricycle, in ka dito. Sa tugtugan, sa tawanan, in ka dito. Saan mang sulok ng mundo, in ka dito. Mapagkikinggan mo worldwide. This is 88.8 in ka dito. Bata, batuta, sandakot na muta. Sa mundong ito, paano ka ginawa? Ika'y iniwan pagkatapos iluwa ng hinahabang papalayong lumuluha. Kay rami mga bata ang pariwara, kaya ito ang aking pinapaunawa. Bata pa lang sila'y batak na sa trabaho, dyaryo ang hawak sa halip na libro. Imbis na sila ay mga nag-aaral, sila'y naghahanap ng bote at bakal. Sana sila ay ating mahalin, pero ba't ganon? Walang awang gulpihin. Di ba nasa atin kanilang kinabukasan? At wag na wag natin silang pabayaan. Kaya masdan mo ang mga bata. Ano ba ang tulong ang ating magagawa? Basta mo ang mga bata. Basta mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita? Ay, basta mo ang mga bata. Basta mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita? Sa takbo ng buhay nila. Masdan mo ating mga bata. Sana naman wag mapariwara. Ang kabataan na pag-asa ng bayan. Turuan natin sila ng kabutihan. Mga bata rin ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Sa kalungkutan pasamantalang nalilimutan. Tamang gabay at pag-ibig ating ibigay. Para sa paglaki nila maging maganda kanilang pamumuhay. Kaya mga bata, pag di nasunod ang gusto nyo, wag nyong sisisihin ang magulang nyo. Puro kabutihan ang laan nila para sa inyo. Give and take dapat relationship ninyo. Hindi lang puro take ng take para sa inyong self. Ika nga ni Eminem, don't lose yourself. Kaya maraming salamat sa mga bata. Dahil sa pagtanda ko, meron sa akin mag-aalaga. Basta mo ang mga bata. Basta mo ang mga bata. Kini ang Pipino Mass Media Broadcasting Services, DXRP 88.8 Kings FM, Radyo Pagbabago, Andam Walagat Kaninyo. Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Katungod sa katawhan nga masayod sa impormasyon sa mga butang nga gihangyo sa publiko, kinahanglan nga pagailhon pagsulod sa mga opisyal nga mga record o sa mga dokumento o papel nga may kalabutan sa opisyal nga mga aksyon, mga transaksyon o mga desisyon, ingon man sa mga datos sa pagpanuki-duki sa gobyerno nga gigamit nga basihan sa pagpalambo sa palisiya. Kinahanglan igahatag ngadto sa lungsuranon, pinasubay sa mga limitasyon nga gikalatid sa balaod. Article 3, Section 7 sa 1987 Philippine Constitution. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Discussion of hot issues. Ang pagbibigay boses sa katotohanan at paglilingkod sa bayan. Di lahat ng pagkakataon, katapat ay karangalan, pabuya o medalya. Kadalasan, bala. Stop media killings. May musumayaw, kalubay sa nimlawan. Napakong natalipon, may pakiduk-iduk kapagat. Titik sa ni mga sikil, labyag sa ni mga kamot.
Good morning, 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 good morning! Mayong buntag, 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 Pilipinas! Mayong buntag, Surigao del Sur! Mayong buntag, Kagwait, mayong buntag, Unidad! Morning na, morning na, morning na, morning na, morning na, morning na! Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Good morning mga ka-kings. Welcome to our show. Punto por punto. Punto por punto. Kini nga programa usa ka current events and commentary program for your entertainment, education, and information. Soli Deo Gloria Pro Deo et Patria. Magandang lalaki daw ako. Sabi ng nanay ko. Kaya walang kukontra, walang aangal, walang basag nga ng trip. Trip ko lang to. Pang weekend vibes. TGIF! Thank God it's Friday! Good morning kay Daday Rafaela Carasina in Cebu. Ngadto kay Oliver Asarcon, matud pa niya, good morning, Dokri, gwapo nga Vice Mayor, Pastila. Ber, salamat, Ber. At least may confirm ka sa mga gwapo, Ber. Good morning, Dokri, ang gwapo, Vice Mayor pag yun. Kulba ba? Ngadto sa atong igsoon nga si Lydia Rama Ocaba, isang mapagpalang morning, kapatid. Morning na. Good morning sa atong masuki sa kahinan. Din mga igsoon sa tibuok Surigao del Sur, primero og segundo distrito. Bisan pa din sa atong munisipyo sa Kagwait. Ani sa atong bayang Sinilangan, bayang Mahal. Good morning Kagwait nun. Sa atong mga barangay, labi na sa barangay Unidad nga atong minahal. Nga diin ni akili mong barangay, kuaman ang pundadores ni mong barangay, mong among amahan. Ang mga pundador ni atong barangay mga igsoon, mao ang mga pipino, mga ahos, mga ruwis, mga abariko. Tama ba ko, abariko? Oo. Unya mga tidalgo. At kung sa pabato apido, sibunga. Amo yung mga pundador, mga igsoon sa barangay Unidad. Kani Unidad good mga igsoon. Ang tawag ni Magdurog, sitio Magdurog. Karon barangay nagyod. So good morning Unidad non. Good morning mahal kong bayan. Sa atong mga sukil din sa kahanginan, bisan pa sa mga sukil ato diya sa kabukiran, nga naabot sa atong tiyong karong buntaga o sa mga kadagatan, nga sa mga islahan, no? Sa mga kabaybayunan, mayong morning. Nagapaminaw ka mo sa Pipino Mass Media Broadcasting Services, DXRP 88.8 Kings FM, Radyo Pagbabago, anda mo alagad kaninyo sa atong programang naguluhan. Punto por punto! Punto por punto.
Late reply. Late reply. Good morning kay Chuchay, nga naka-birthday karong adlaw. Good morning, Chuchay. Happy na birthday pa. Alang sa atong higala o suki. Naway paglubad. Titik sa ni mga sikip. Dito sa atong programa, atong himahimayon ang mga issue o mga balita ang may kalabutan sa atong kalibutan nga atong gipuy-an karon. Mayaon palik. Sa matag issue, mga igsoon doon dahil duha ka anggulo. Ha? Uy, In every issue, there are two sides, the positive side and the negative side. The pros and cons. halapi kahit Sama sa sinsilyo, coins, there are always two sides of the coin. So managlahi man atong panlantaw sa mga isyo, managlahi man atong mga baruganan apan usa kita ingon nga mga Pilipino. tsahi, ikip Managlahi lang atong prinsipyong baruganan apan dili managlahi kita sa atong dugo o sa atong pagmahal sa atong mahal nga bayan. Ako gihapon mga minahalin yung ubos nga higala sa kahinan, ang inyong nag-inusarang Yorme ng Kagwait. Dokre Lolong Pipino. halapi kahit Porsigido mo serbisyo publiko. Alang kang Dokre Lolong Pipino, serbisyo publiko numero 1. Hi, good morning kay Colleen. Watching from Manila. Isang mapagpalang morning dyan sa mga taga Manila. Morning na Manila. Bango na Manila. Ayaw kalimut sa itong pagtihon nga nagkarayon. Evil triumphs when good men do nothing. English man to atong binisayon. Magmadaogon lamang mga dautan kung mamayang tao walay pagpakabana. Unsa daw? Magmadaogon lamang ang mga dautan kung mamayang tao walay pagpakabana. Busa doyog kanako sa atong programang naguluhan. Punto por punto. Kaya din sa punto por punto. Change is coming! Sayo lang. Pikahin na. Dirahi pa. Tsatsahi gyud. Good morning sa ato mga sukid din sa tibuok unidad. Good morning sa mga igsoon sa ato mga politiko. We always greet in the morning ang ato mga nangalagad sa atong probinsya o sa atong mga lungsod. Of course, mga minahal, ato sang greet mga igsoon ang mga naga-aspire, mga aspirants. Makita naman mga aspirants. Kay wapa man siya kalingkod, so ang tawag sila aspirant pa rin mga minahal, no? Good morning mga igsoon sa atong gobernador, sa atong vice-gobernador, sa atong duha ka mga kongresista nga si Kong Johnny Pimentel o Kong Romy Momo, sa atong gobernador nga si Ike Pimentel. Maayong morning. Bisan pa mga igsoon diha sa iyang vice-gobernador nga si Mangi Alameda. Maayong good morning, pre. Sa atong mayor din sa atong lungsod sa Guait, isang mapagpalang morning kay Mayor Glenn Batanciela. Bisa pa mga igsoon sa iyang vice mayor nga si Melchie Toscano. Morning, Vice Mayor. Sa mga SB members, apel ng mga kapitanin sa atong lungsod. Aunsi ka mga kapitan, labi na sa itong higalag amigo nga si Dong Sloma. Igsoon, maayong morning. Morning na igsoon. Motor ka igsoon gahapon ba? Labyan ra ko rin mo gahapon ba?
Amigo maming dong slow mga igsoon, kanang kapitan das barangay poblasyon. Pakita niya gahapon, nagmotor siya, labyan ko niya isa, igsoon! Kuratan ko. Buti baguran sa Ay, morning ka mo igsoon. maibas na gulong man sini. Good morning sa atong kapitan sa edad, si Kapitan Joseph Istada. Morning, Kap! Muda-mudahin, kay basig Og sauban pala ito ng mga kapitanis, ng mga higalag, amigo. pwede. Ay, sama ni Romeo Lalo Mundalo, ato na classmate sa high school. Og bisan pa maigsoon si Gloria Macapagal Arroyo. Gloria Josoy Leoterio. Bisan pa maibas na gulong man sini. Morning, mate. Mat ina, mga igsoon, mat Samantala mga igsoon si Lalo, diya sa Laktunan, mga kapitan ng mga classmate na ko sa high school. Mga bagtik po din matawhan na. Sumaya sa pwede. Mga bagtik na sila mga igsoon. Sumaya So, good morning mga minahal sa atong umabot nga congressman sa 1st District. Si Congressman Justin Mark Pilinyo. Mudagan din pagka-congressman mga minahal. Ni atmangan po ni, iyang kaatmang mga igsoon, kana incumbent karon nga si Congressman Momo. Matad pa ni Kong Justin. may musumaya. Ang akong kalaban, 10 kilometros na nag-una. Pero kay may edad naman, hinay na mudagan. Ako batanon pa man, apsang gihapon ako siya. Kana pasumbingiran ang mga igsoon nga istorya ni Mayor Justin Pilinyo. Labi na at Siya paderman ang akong kalaban. Paderman ang akong opponent diha sa 1st District ingon nga congressman. Pero gabok naman nga pader. Grabe sa no, grabe nga mga pasumbingay. Anyway, good morning kanimo Justin Pilinyo. Kining atong aspirant nga mga kongresista sa Primero Distrito sa Surigao del Sur. Kudos, my friend. Ang ato pong the 2nd District Congresswoman nga ang tinguha lang yun usara mo serbisyo pinaagi sa gugma din sa atong 2nd Distrito nga si Madam Carla Lopez Pichay. Good morning, Madam. You are still beautiful and remain to be beautiful. Si Madam Carla Maminal, gwapa na, buotan pa, matinabangon pa. I am a witness to that. Ako mga igsoon, witness ko ni Ana. Unsa ka matinabangon si Madam Carla. Katong diha ko'y problema mga minahal. Mayon ko, Madam, na ako'y problema dire. Siya, sulti lang sa imong problema, dokre. Kahit dungagan taglaing problema. Joke lang. Si Madam Carla mga minahal, segundo distrito ng aspirant, congresswoman, gikan sa Barubong at paingon sa Lingig, ang iyang gidaganan ingon nga representante na ng mga lugar. Ang iya makaatbang mga igsoon, mao ka ng ato incumbent governor nga si Ike Pimentel. Kanina doon, naglambada na sila mga igsoon, nagbanggaan na sila sa pagka-governor. O wala inton palara ang atong higala nga si Madam Carla. Pero karon mag-atbang na po sila mga igsoon. Di yung panahon na pagka-congressman na po o congresswoman. Mao na po ilang banggaon nga ilang banggaon nga posisyon. Sa akong nahibaluan diha sa 2nd District, ang focus karon sa kampanya sa probinsya tuangan to sa 2nd District tungod kay nakita nila nga bugat si Madam Carla. Kung nakita sa nila nga iba talaga ang dagan karon sa 2nd District. Makita rin mo may igsoon nga mata dito ang bungat sa baba permanente pitsay Nya imo sang makita ito mga igsoon 2nd District na si Madam Carla gitawag nila Darling of the Masa. Darling of the Masses si Madam Carla mga igsoon. Can you imagine that?
So medyo mabigat nga labanan kini karon sa mga Pimentel. Tanaw na to no? Kay kini mga igsoon sa ato na ginaingon ang election god mura magud ang mga igsoon og kanang hantak ba? Karakrus. Patay hari ra man na. Kung matsambahan ikaw maka hari o di daog ka. Mao na nga isig pa ning kamot ron ang ato mga putiko. Pero nga ako nagasulti ka rin nyo, kung si Madam Carla ang atong sulayan, wala pa man siya masulayan na ito ingon nga congresswoman, qualified yun kayo siya mga igsoon. Sa porma palang daan, niya sa laman, sa utok, matalinong babae yan. Ay, hindi ko naman sinabi na di matalino si Governor Ike. Pero I can vouch also sa katalinuhan ni Madam Pichay. So, we hope and pray that mahatagan og opportunity kining atong higalag amigo, ang matriarka sa Team Gugma, nga si Madam Maria Carla Lopez Pichay, 2nd District Aspirant Congresswoman. Kudos! Team Gugma. Team Gugma, mga minahal. Serbisyong walay pili. Serbisyong walay kulor. Team Ratsada. Pili na! Samantalang mga igsoon ng patriarka. Ang patriarka sa Team Gugma sa Surigao do Sur na mao si Kong Bots Pichay. Ato ning klarohon mga igsoon nga naarbay piki nga Jun Arisa diha, ang tinuod nga ngalan niya sa Tornino Estanio Jr. Nagsigira bagyaw-yaw sa radyo nga kono si Kong Bots Pichay disqualified na. O wala daw 4-piece party list. Ato nang ipanghimakak mga igsoon kay kanang iyan hibaluan nga impormasyon sa panahon para sa kupong-kupong. Okay? Apan karon mga igsoon niya mga minahal, number 1 nominee sa sa party list nga 4-piece si Kong Bots Pichay. Nga number 1 pa yun sa listahan sa mga sa baluta sa party list ang 4-piece. Nga number 1 pa sa survey. So ngadto sa atong umaabot og di nakapugnan nga nominee. Representative sa 4-piece party list. Kong Bots Arisa Pichay. Ako maning parente mga igsoon, pero ako mo angkon ini primero. Ang nangangkon gyud og unang parente siya dili ako. Kay maulaw ko mo angkon nga parente na ako si Kong Botsay. Kong Botsay naman, Kong Bots Pichay. Sa diha nag-convention mi mga igsoon dito sa nag-convention mi diha sa may kanina sa 1st District ra. Dito tanan mga kandidato nagtipon. Libo siguro to mga igsoon. Atak ng tao. Tao pa imo di ba bangbang. Sobra libo. Ingon siya. Na ako'y bagong parintingan sa Surigao do Sur. Bago pa na ako ang diskubrihan nga parinti man dahil minintawhan na. Na nagpuyo sa Agwait. Tanong mga tao, kinsa may parinti ni Kong Bots sa Agwait. Sa side mo kinsa? Si Doc Ray Pipino, maunay akong parinti. Tingala mi nga na parinti man minintawhan na Pichay, kalay ora Pichay og Pipino. Ingon dahil siya, parinti mi kay pareha mi gulay. Ako Pichay, siya Pipino. O diba? Pareha mi gulay. Ingon si Kong Bots. Ayan siya, kung magkilaw mo og isda, di man pwede nga walay pipino ang isda na inyong kilaw. Kinahan lang yun nagkinilaw nga na ipipino, di ba? O niya, katong inyong tinalaman sa isda, katong mga bukog-bukog, mga olo, mga ikog, katong bukog. Kung saan man ito yun, ba tuwahon ito ninyo? O kung inyong tuwahon, kung saan may ihalo ang gulay. O di pipino, ay Pichay. Gilami, gimingaw hinuog tinuwa mga igsoon. Kalami magtuwa na ito, no? Nga na Pichay. Siya Pichay mong kinahanglan. Sakto pod.
Believe ko ni Kong Bots. So, yung sasugod ko, lawa, parinta namin yung dokre. So, pagkahaman to, naka-istorya mi, kaming duha na nag-istorya, yung kong, na ako isulti sa imo. Sa 2nd District, si Madam Carla, mudaog banggid ni, so, Pitsay ang congressman sa 2nd District. Unya ikaw, Pitsay po diya sa Purpose Party List. Duha na mo Pitsay. Gusto na ko lang, Pipino. Sa inigkahaman sa termino ni Justin Pilinyo, kung palaron sa Ginoo makadaon ng bataan ako na pimudagan pagka-congressman para ang atong probinsya tawgon og probinsya sa mga gulay. Diba? Probinsya sa mga gulay daw. Probinsya sa mga gulay. So, good morning mga igsoon sa atong di nakapugngan representante sa 4-piece party list, Kong Bots Arisa Pitsay. Samantala mga igsoon sa pagkagobernador, no, sa Team Gugma. Ato yung grito mga muntag si Ipi Dinsing. Ang makaatman niya ni mga igsoon mo si Congressman Johnny Pimentel nga mudagan pagka-gobernador. Ha? Mudagan si Kong Johnny pagka-gobernador kay tapos na may termino sa 2nd District iyon niya congressman mao na mobalik siya sa LGU. Dinhi sa probinsya ingon nga gobernador. At mangan siya maigsoon ni Ipi Dinsing. Si Ipi din siya maigsoon di ni basta-basta nga tao. Ang degree ni is Doctor of Leadership Management. Kung wala ko masayop. Parehami. Parehami degree mga minahal. Naaman sa ko degree in Doctor in Leadership Management. So, anyway, pero imo makita nga kini iyang pagka-doktor, di lang diha sa kuto mga igsoon na undersecretary ni mga igsoon diha sa DepEd o sa DILG kriadto. Mao na mga igsoon nga kung istoryahan nato ang kwalifikasyon ng tawhana. Di po basta-basta mga igsoon. Pero mao lagi kay neophyte man ni mga igsoon, daghan mga ganit tao, daghan mga taga Surigao, hindi pa kayo familiar ang ngalan nga Dinsing. Mao na nga sige na to i-broadcast sa radyo o sa Facebook nga naay Dinsing mudagan pagka gobernador sa probinsya sa Surigao do Sur. Mao ni mga igsoon si Ipi Dinsing. Samantala ang atong vice gobernador sa Team Gugma nga mudagan mausab si Padre Ricky Lindo. Oo mga minahal, Padre Ricky Lindo. Usa ka pari mga minahal nga nag-live sa iyang pagkapari og hubo sa iyang sutana para mosulod siya sa lambada sa politika. Mao na mga igsoon. Ang iyang mga igsoon mao kining last termer nga mudagan pagka last term nga vice governor nga si Mangi Alameda. Mao ni mga igsoon. Maami ko mamini pa rin Mangi Alameda mga igsoon. Kumpare mangani mi kay nagdambigit mi sa pagninong sa usa ka kasal. So imong makita nganhi nga bag-usab ning kalaban ni Pare Mangi, no? In other words, kining gikan Justin Pilinyo ngadto kang Ipi Dinsing o Padre Ricky Lindo, mga bagito, mga bag-o ni sila mga igsoon. Kumbaga mga presko pa ni. Pag-abot sa ilang gidaganan karon kay mga aspirant pa man eh. Di pa man sila mga incumbent nga mga congressman, governor o vice governor. Pero mao lagi na maganda po na sa ato kung atong sulayan ng mga bag-o. Naraman na sa ato kung atong hatagag pag-try. Yung pabito nila, why not give a try? There is no harm in trying. English man to mga minahal. Ato binisayon. Nganon di man nato sulayan. Nga mawala na itong atong sulayan. Kung dili sila, kinsa pa man.
O kung dili karon, kanus apaman. Salit sa lingabot, Isipa mga igsoon, nga wani mandagan matohan na, way kalaban ang mga pimintel. gulong man sini. Way kalaban ang momo, ang mga pimintel, way kalaban. Tsahe, Ang wani mandagan matohan na, wala sila kalaban. dahil O kung mauna yung mitabo, at paris ko mingaw ang eleksyon. sumayaw. O, di ba? Sakto ko sa'yo. Tama mali. Bato ba naging tamali? Umingaw ang eleksyon. Hunahuna mga igsoon. Sige, hunahunag mayo. Way kalaban ang mga pimintel, way kalaban ang momo sa provincial level o congressional level. Unsa may tabo sa atong eleksyon? Umingaw kayo. Katong inyong ipangandoy nga tili-tili, wala to. Kindi lang ihatag sa inyo. Kindi sa taha. Pabitaw kontra. Ay, Good morning mga igsoon kay Chuchay. Mato pa niya, good morning po, Vice Doc Ray. mga kamot. Also to RNY Backyard, good morning. Waray linig kaga. Samantala mga igsoon sa board members, sa sangguniang panalawigan members, ang linyada mga igsoon sa Team Gugma mao si former President Eddie Istal, former President sa NEMSU, si Eddie Istal. Unya si Doc Primo Murillo, ang former governor sa atong probinsya. Unya si former Mayor Alan Pileño, Chief of Staff kini maigsoon ni Kong Bots. Nya karon usasab ka dating mayor, unya karon mo balik sa dagan pagka board member kay midaga man ni kaniadto. Unya si Pakits Plaza sa kini ka incumbent nga bukal dili bukal isbi member ba dili mga igsoon ABC president sa Kantilan mga igsoon. O sa kanegosyante tigpapamuhunan nga si Kent Yubinsing, isang mapagpalang morning. Hanap paris ko permit. Sa mga na maminal ang linyada sa Team Gugma. Samantalang diripod mga igsoon sa lungsod sa Kagwait, ang niya karon mga igsoon nga miapil sa lambada nining eleksyon mao mga igsoon si Romel Montenegro. Si Romel Montenegro mga igsoon mao ni ang opisyal na kandidato sa Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos. Ang iyang linya tanan puro Partido Federal ng Pilipinas, PFP. Pero kaalyado kini sa Lakas CMD. In other words, mga igsoon, nag-usa kining Lakas CMD, apil na maigsoon ka ng Partido Federal ng Pilipinas o kana, gibuo ka nila kana, nga gitawag kining Team Gugma. Oo. So, si Romel Montenegro mga igsoon, mudagan karon pagka mayor, midagan ni kaniadto, apan wala palara, pero karon may balik siya. Kung nasal man ta maigsoon nga kaniadto, nagawatak-watak man ang oposisyon, sana din na mahitabo karon, no? Kay kung mahitabo gani nga magka-usa ang oposisyon, sigurado mga igsoon haros yun, mudaog ni Romel. Kaysa may aging eleksyon mga igsoon, ang oposisyon nga representahan ni Pipino, ni Montenegro o ni Climaco, nagawatak-watak man. Unya silang tulo nakakuha man og total votes of 8,000 kapin. 8,700 man siguro to. Samantalang si Mayor Glenn nga kadaog 5,000 na boto niya. Wala to kadaog tong opposition doon kaya bahin-bahin ng ilang boto sa tulo ka grupo. They were divided. Mao na gyud na to maigsoon lagi nga divided we fall, united we stand. Kung divided gyud, mga laglagid ta. Pero kung magkausa ta, mubarog ta. Mao man ibo sabutan maigsoon. United we stand, divided we fall. Kung magkausa ta, mubarog kita nga ligon. Pero kung magwatak-watakan ta, magkanya-kanya ta, di gihapon ta, makadaog, mapil di gihapon ta. Mao na karon nga nagkausa naman tulo mga igsoon. Ang Team Gugma, ubos ni Marlon Climaco,
ang Team Pipino. Ubos ni Doc Ray Pipino o Team RM. Ubos ni Romel Montenegro. Nagkausa ni karong maigsoon. Mao na nga kini pagkausa ni oposisyon. Mao na kini ang signal nga bugat nga makalaban ni Mayor Glenn mao si Romel Montenegro. Samantalang sa Vice Mayor mga igsoon, mudagan pod si Doc Rilolong Pipino. Ako mandena. Nagpatuwa-tuwa. Sa hangyo sa atong mga katawhan, sa hangyo sa atong mga lideres, o sa hangyo ni Kong Bots Pitsay, bisan tod o nasayad mo mga minahal nga karon gyud giwaswasan gyud mi giwaswasan gyud mi sa mayang eleksyon, pero atong gidawat ang hagit. Madod ba ni Kong Bots sa ako, Doc Ray, si Abraham Lincoln, why daog-daog, sige kapildi sa politika. Di lang kalima, di lang kanapulo, pero pagdagan niya pang presidente, nakadaog siya. Mao na nga ayaw ka discourage, matod pa niya. Ingko kong wa mo ko ma-discourage, pero akong problema ang kwarta. Kasi ayaw problema ng kwarta mo, sunod na na. So mao na mga igsoon, ang labanan karon sa politika. Dinhi sa atong lungsod sa Agwait, ang mudagan pa Vice Mayor mao si Milchi Toscano, o sa grupo sa Hugpong. Samantalang dito sa Gugma, ako ang mudagan pagka Vice Mayor. Nawala man ko'y sulti kang Vice Mayor Milchi Toscano kay maayong tao man ang tawana. Amigo sabi niya na, smiling pod, pero nakalahi lang yun sa among duha tungod kay siya mag-15 na katuig diya sa munisipyo. 15 years. 15 katuig. 15 years na siya na nasa munisipyo. Ako mga igsoon, bisag ko sa adlaw, wala pa. Bisag ko sa oras, wala pa ako kalingkod sa munisipyo. Nisuway na og dagan, sa daghang panahon, kaupat ko dagan actually mga igsoon, wala gyud ko tayong chance na makadaog. Karon mohangyo ko. Kung pwede, ako na pod. Total, di naman magmahay si Vice Mayor Milchi Toscano. Kaya nasuportaan naman niyo siya sa 15 katuig. Wa pa siya pildi-pildi mga igsoon tungod kay inyo man lang suportaan siya. Karon, ngangyo ko kung pwede, sulay sa kunin niya. Di ba sa mo maulaw na ko, di ko niya kaulaw mga igsoon kay kung edukasyon ang istoryahan, naman po tayo naabot ng edukasyon. Taas-taas po din ng edukasyon mga igsoon. Gani, di pagpahambog mga minahal, din sa atong lungsod, wala pa may author o writer na nakapublish sa mga libro. Kita nakasuwat na mga igsoon. In fact, natay libro sa Amazon. Amazon.com. Sa Central Bookstore natay mga libro diha. Mao na nga, kini ako, hangyo ra laman Kung qualification ang istoryahan mga igsoon, I am qualified for the job. In fact, midagan man ko pa mayor because I know I can run for I can manage the town. Kaya na ako padagan ng lungsod ingon nga mayor. Pero wa man lagi ta palara karon kay Vice Mayor man nagpaubos man ta. Ingon man ang Ginoo ang nagpaubos ipataas. Pero basin kamo ang pinagi sa inyong suporta na itaas kita. Basin kamo ang gamitong instrumento sa Ginoo. Mao na mahangyo kung akong pwede. Ako na pod. Kung okay lang. Magpainilin sa tama igsoon. Ato sa suwayan ng tawhana. Total wa pa katilaw ng tawhana. After one term, kung nakita ninyo dili ta epektibo, dili ta maayo nga leader, dili ta maayo nga vice mayor, pila rin pagpuli, di ba? Mas maayong sulayan yun, kaya matupay nila, kung sige na kakaon o karne, sumol naman kadugayan. Di ba? Sumol na balik-balik. Why not try? Ngayon din ito sulayan ang bagong putahe. Kung sige tag karne adto, karon mga minahal,
Kung pwede, magulay-gulay na punta. Di ba? Gulay-gulay sa taron mga igsoon. Magpipino sa ta. So, pasalamatan na nato na ha, mga minahal. Asahan ko yan. Good morning mga igsoon ngadto sa atong mga SB. Line up nato mga minahal sa Team Gugma. Mao kining mosunod. Ang former nato mga igsoon nga chief sa Municipal Agricultural Office nga si Bibit Bautista. Nani siya igsoon Masters of Public Administration, MPA, kung wala ko masayop. Di basta-basta ka tao mga igsoon. Usanay ka bagtik pag-abot sa estatihiya, pag-abot sa knowledge sa agriculture, ay municipal chief gani ka sa agriculture, so di ka expert na, di ka pwede diha. So kaumahan ito mga igsoon si Gilbert Bibit Bautista, former MAU sa atong lungsod sa Guait. Niya o sa ka former Vice Mayor mga igsoon, si Ed Ursales. Dati ding Vice Mayor sa Bayabas, niya mibalik na siya sa atong lungsod, kaya nga hinan nagpuyo, mibalik na sa iyang yuta na tawhan, o karon misod siya sa line up sa Team Gugma. Former Vice Mayor Ed Ursales. Former SB and then former Vice Mayor. And then napuntay kauban mga igsoon, si former SB Jerry Mejores. Kauban to mga minahal kini nga tao. 3 termer po din nga nahimong konsehal. Sa laing bahin si former SB pod Dodoy Gitamundok. Mabalik po siya mga igsoon. Kauban niya po sa itong linyada. O niya si Engineer Joel Bayogbog. O sa kini ka civil engineer nga gusto po mo appeal sa nidagan ka kanina to maigson sa election niya wala palara gamay gyud ang diferensya mo na mobalik siya kay basig maduwagan to iyang buto kanina to og mahatagan og chance nga modaog siya. Sa laing bahin maigson si former kagawad sa unidad si Bing Sanchez. Kauban nato naginusarang Rosas among the thorns. Si kagawad ayan Peña, Florida. Kanang kang incumbent na kagawad diha sa Barangay Unidad. Barangay Tubo-Tubo. Kauban nato kini sa pagka SB member. Mudagan usab. O the last but not the least, ang naginusarang representative sa atong mga kaigsunang indigenous people, si Jordan Casil. Kauban nato mga igsoon sab nining Bugnong Lugaynon dinhi sa Team Gugma. Powerhouse ni mga igsoon. Mao kini ang team to beat. Very qualified. Maasahan. Very qualified ni matawana. Ano yun, Team Gugma. Hagtik. Bagtik. Maasahan tag-init o tag-ulan man. Maasahan sa to, tag-init, tag-araw o tag-ulan man. Ayan. So we just hope and pray nga we will have a peaceful and honest and clean election para mahatagan og hostisya ang atong mga katawhang Pilipinon nga gusto mo pili sa ilang gustong pilion without fear or favor. Sa atong papadayon mga minahal, maayong buntag mga igsoon ngadto kay Rijan Taripi. Wow, si Neraw, maayong morning Neraw. Kaya na si Neraw mga igsoon, kung ano maano yun nga atong vlogger diha sa Arasa Sanport. Good morning Neraw, God bless you. Please like and share our program sa atong Facebook mga igsoon. Atong paminawan mga igsoon, kining awit gikan ni Max Solman ingon sa pag-andam sa tungalingon sa atong pag-isgot-isgot sa mga topic sa politika. Ano yung maigsoon si Max Solman, magahulat ako. Time check mga minahal, alas 7:46 sa buntag. Pizza 15 karon sa bulan sa November. Uban ang luha
Naminaw ka mo, mga igsoon, nakapaminaw ka mo sa programang Punto por Punto. Kauban nyo ang naginusarang Dokre Yormin ng Kagwait, Pipino. Gusto kong hawiran ka, Magahulot ako by Max Sorman. mahilayo, ni nga kong dughang nagpangga kanimo. Kay nahanaw ka, sakit yung batiyo. Ako igo na lang sa paghandong niya ng imong katahong nakanghigi ang pingan ko ug gisaknay ning akong mga bugton. Maghulat ako, magahandong sa gugma mo. Bisan og wala ka na, buhi pang mandumanan ka. Dili mahitabo nga hikalimtan ka. Kung ako walay luna sa dughan mo, mag-antos lang ako, pinangga ko. Apan kung dunay panahon, ako gikinahanglan mo. Kung balik ka, magahulat ako. Gusto kong hawiran ka, aron di ka mahilayo. Di nga kong dughang nagpangga kanimo. Maghulat ako, magahandong sa gugma mo. Bisan og wala ka na, buhi pang handumanan ka. Dili mahitabo nga hikalimtan ka. Kung ako walay luna sa dughan mo, mag-antos lang ako, pinangga ko. Apan kung dunay panahon, ako gikinahanglan mo. Kung mubalik ka, magahulat ako. Kung mubalik ka, magahulat ako. Ang atong diskutanan mga igsoon karong adlaw sa atong topic sa atong Punto por Punto mao kining issue mahitungod sa ICC. Kay sa pahayag ni Pangulong Duterte dito sa Quadcom, willing siya nga magpaimbestiga. Willing siya magpaimbestiga bisan pa gani matud pa niya nga kung naalan sa ipamasahe, siya na muadto sa ICC para muatubang sa investigasyon. Iya pang gi-challenge sa mga igsoon ang ICC nga bilisan na ang investigasyon samtang buhi pa siya. Now, on the end sa government, the report sa gobyerno, matod ni Marcos nga pag-abot sa investigation, dili manghilabot ang gobyerno sa Pilipinas. Dili mo cooperate ang gobyerno sa Pilipinas kung isultanan nato ang investigation na gihimo karon sa ICC. Tungod kay matod pa ni Marcos, wala tay legal obligation to the International Criminal Court because mihawa naman ang kwan. Mihawa naman ta sa Rome Statute. Although doon ay lang interpretation ni ana mga igsoon ang ubang mga abogado sama ni Conte, sama ni Colmenares, ang ilang perspektiba ni ana nga aspeto mao nga
ang Pilipinas is still bound legally and morally to support any investigation that the ICC is doing right now din sa Pilipinas. Particularly sa crimes against humanity nga gisampa kontra sa mga culprits, sa mga suspect, sama ni Bato de la Rosa, Albayalde, Mata, ug bisan pa kang Karamat ug kang Leonardo. Of course, ang principal ni maigsoon mao si Pangulong Duterte. Kini nga issue mga igsoon, nagapabilin kini nga misteryoso tungod kay dunay matawag na tog paradox sa claim sa government, which is also napakita po na ko ang anggulo sa gobyerno nga may tama din, no? As I said lagi, mga igsoon, managlahi ang interpretation na sa balaod, mura po nagbiblia mga minahal. Kaya kining balaod god, mura po nagbiblia. Pareha nga bersikulo pero managlahi interpretasyon ang nagbasa ni ini. Kaya naay mo interpret sa Biblia nga exegesis, naapoy mo interpret nga eisegesis. So ingana managlahi ang ilang perspektiba. Sa perspektiba sa mga pro-ICC, like Conte, Cristina Conte, Attorney Cristina Conte, like Trillanes, like Attorney Colmenares, ang ilang perspektiba niya na mao nga ang Pilipinas is still bound pa sa cooperation ng pangayo sa ICC. Pero sa perspektiba po sa gobyerno, we are not bound anymore. Di na bound, wala ta maggapos sa obligasyon sa ICC because mihawa naman lagi ang Pilipinas sa ICC ni adtong 2018 o 2019 and take effect. Now with that in mind, ang posisyon sa gobyerno mao kini nga kung pananglit si Duterte, si former President Duterte, siya mismo ang musubmit siya ang galingon nga musurrender sa ICC, matod pa ni Bersamin, Lucas Bersamin, adi may mapugong niya, iya man nakatungod. Kung ang ICC, pero kung ang ICC gani mo yun, tabangin mo sa investigation, adi may mo appeal ni ana. However, pero kung panalit na anay red notice nga ipakanaog ang Interpol ni ining matawhan na nga akong hisgutan kanina, particularmente si Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa, si Albayalde, si Karamat o si Leonardo. Once manaog kining red notice, ingon ni Bersamin, ana mga minahal kini si Bersamin mga igsoon, mao kini ang gitawag og executive secretary, alter ego ni sa presidente. Kung unsa iyang isulti, mura pod og presidente na iyang power. Madod pa ni Bersamin, if the ICC refers the process to the International Police, which is Interpol, which may then transmit a red notice to Philippine authorities, then the government will feel obliged to consider it as a request to be honored. English mo na naman na ito binsayon. Madod pa ni Lucas Bersamin, kung ang ICC i-refer na gani kining maong proseso ngadto sa International Police or Interpol, unya i-transmit kini nga dihi sa ang red notice sa gobyerno sa Pilipinas, mato niya alang nako maobligar kita nga mosunod o atong i-honor ang atong obligasyon sa ICC. Which means, they will take the effect of arrest upon these people. Pero, mao lagi na, kung atong kuhaon ang statement ni Pangulong Duterte, di na kailan sa arestuhon pa, kay siya na mismo, willing mangani kay siya. Willing siya nga, siya mismo, ang mo submit sa authorities sa ICC.
Na mga tahay naman ang ICC karon, puro ra istorya ni. Ang ilan na po karong prediction, ang prediction nila ni Attorney Christian Conte o mga complainant sa crimes against humanity, ang ilang prediction nga before matapos ning tuiga, that means bago matapos ang December, a warrant of arrest will be issued upon these people. So, right now mga minahal, ang matod pa ni Secretary Remulla ato siyang klarohon mga igsoon nga ang gobyerno sa Pilipinas dili mo apil-apil sa investigasyon na gihimo sa ICC, pero di po nila pugnan. Kasi mga igsoon, makita nimo ang murag contradiction nga mga statement. Di sila mo apil-apil, pero di nila pugnan. They would not stop the ICC from investigating, but they will never cooperate. So, paano yan? What if the ICC would ask the police involved in the case? Nga ka na nga police, kuha mo na siya, ka nang active ba? Mga yung nag-clearance mga igsoon sa iyang labaw, sa kamkami. Kung sa may guidance sa ihatag ni Marbel, niya nga certain policeman, like si Karamat, Major General Karamat, kung sa may i-advise kang Karamat ni Marbel. So, makuha siya advice, makuha siya wisdom bikan sa palasyo. Ang sultan sa palasyo, di ta mo cooperate. So, di magpa-investigate itong tawhan na. Kaya di man mo cooperate. Unya, mayon po nga, di pugnan. Unya, di mo cooperate. Paano yan? So, lisod kayo samton kining statement sa lisod samton ang posisyon sa gobyerno. That's the right word that I can say. Ang gobyerno ni Marcos Maigsoon is dali-daliing. Murag pusit, sod gawas. Maunay akong basa sa posisyon sa gobyerno sa Pilipinas. There is conflicting ideas on the issue of investigation. Paano mo maimbestigahan ng tao? Di gano'n mo pugnan ang investigator, pero di ba sa mo ipa-imbestigahan ng tao? Di ba? As I said a while ago, mo imbestigahan nila ng certain officials sa government involved sa illegal crimes against humanity. Kanya pag-imbestigahan mo, pag-imbestiga sa ICC, mo yun ang gobyerno, imbestiga lang mo diha, bahala mo diha, mo imbestiga, inyo lang katungod, bahala mo, sige kamoy paigo na, di man mo hilabot. Kanya pag-ingon nga, Mr. Government, ang imo mang tao ang mo imbestigahan, di mo cooperate. Ano ba yan? Daghan ang nawagan mga igsoon nga, daghan ang nawagan nga mga quarters sa atong gobyerno nga mas maayo pa daw, like for example si Coco Pimentel. Siya, mas maayo pag mubalik na lang ta sa ICC. Samok magani-gani nga sistema. Kung na mga abusado nga mga leader sa atong nasod, ang atong gobyerno, weak man kahaning atong sistema sa gobyerno, atong justice system. Kay mama na usa sa mga rason mga igsoon nga gihatag ni former President Duterte dito sa Quadcom nga nganong gyud nga patyon gyud ang mga suspect. Wa pa man ang due process, wa pa man sila mga due process. Nganong patyon man gyud. Ang tubag ni Pangulong Duterte, the government is weak and ang sistema daw sa gobyerno nato sa judiciary system inefficient, deficient o dili epektibo. That's why mas may magpatyon na lang daw. Mana nga lisod kayo mga igsoon nga mga posisyon nga sama niya na tungod kay nawala naman atong rule of law. The rule of law says that a person who is a suspect remains to be a suspect until proven otherwise. He must be given the due process to answer the charges leveled against him. So kung malalang suspect pa ka. Di pa convict. And since di pa convict, di pa kahatulan. Hatag nga opportunity to answer sa mga akusasyon laban nimo. But since
the position of the former president is that weak man daw ang atong justice system, mao na nga mas may pagpatyo lang na yung diretso. So nahitabo maigso ng mga pulis kaniadto na sumala sa record sa government 6,000 ka mga tao nanlaban. 6,000 ka mga drug suspect nanlaban. Kanang 6,000 government record na. Ilang mang gi-double down nila maayo ang record. Pero record sa mga human rights advocates may abot og 30,000 nga mga unreported nga mga incidents sa EG case o war on drug. So kanan laban na puro mga igsoon. With that in mind, let us always understand nga kinahanglan kita kanang gitawon natog independent na korte kung iyan na kahimtang. Kaya wamang kahay kasaligan na korte, mato pa ni Pangulong Duterte. So we need the ICC. We need the ICC. Grabe mga igsoon ka, challenging kayo ang atong political climate sa Pilipinas karon, labi na sa national level. Manghinaot nga sa 2025, mausab ang landscape sa politika. Kaya magpilit naman po bagong mga leader, magpilit ang mga bagong mga players sa atong gobyerno. Kung manghinaot ko nga ang atong pagpili maghatag kini og kaugmaon sa atong mga anak, sa atong mga anak, sa atong mga anak, maghatag og maon sa atong henerasyon karon ug sa malabot. Boy na mga minahal, di na ako magpalabi og tingog mga igsoon kay ang akong vocal cord na ay issue. Kinahanglan ko mga igsoon magpa-check up ko niya kay medyo mga minahal naay gamay nga issue kay masakit na akong vocal cord mao na nga di kay ko maka istorya og taas kayo. Magpasalamat lang kung mga igsoon sa mo ubang kanako. Thank you for staying with me. See you on Monday, God willing. Same time, same station, and same FB Live. Manghinaot ko mga igsoon, balikon ko sa usa ka malipayong adlaw. Have a blessed weekend, everyone. And happy birthday sa tanan nga birthday karong adlaw. Labi na kay Chuchay nga naka-birthday karong adlaw. Happy birthday, Chuchay. Si Maribel naka-birthday sab. Happy birthday, Maribel. Happy birthday kay Inday o kay Junix. Happy na birthday pa. Sana'y mabusog mo sila. Good morning kay Gracia V. Good morning, Day. Thank you for watching. Amping ka na, Igsoon. Take care of yourself always. Huwag mong kalimutan, mahal ka ang Diyos. At mahal din kita. Bye-bye. Happy birthday to you. International